Story ko po before, sa trabaho wala akong magandang record. Wala akong magandang working experience. So, pero bago yun, ano ba yung course na natapos ko nung college? Graduate po ako ng Bachelor of Elementary Education, major in Generalist. So, ibig sabihin dapat ngayon, elementary teacher ako ngayon dapat. Pero, dahil sa mga naging mental health issue, ganyan, nagkaroon ng depression, ganyan, nawalan ako ng gana. So, graduating pa lang ako. Lahat ng mga natutunan ko before first year college hanggang mag fourth year, na-wash out yun sa utak ko. Nawalan ako ng purpose sa life ko. Para makabalik ako sa purpose ko, naghanap ako ng ibang trabaho, yung practical na trabaho. Nag-try ako sa BPO company. Nag-apply ako doon. Pero hindi tayo sinwerte doon. Siguro nag-try lang ako mga 3 company. Kahit initial interview, wala, hindi tayo sinwerte. So, nag-training muna ako ng English proficiency. Mga 2 weeks siguro yon. Then, after na, nag-try ako ulit. So, hindi tayo sinwerte doon sa mga call center company na ganyan. So, ang ginawa ko, yung trainer namin doon, kinausap ko siya na kung pwede ipasok niya ako sa kahit anong klaseng trabaho. So, yun, naging loan processor ako. Nagpa-process ako ng mga loan and tumagal ako doon ng 9 months pagiging loan processor. And dun sa 9 months na yon, isang beses lang ako nakapagpa-approve ng loan. Car loan yun, tapos nagkaroon ako ng counting commission. Ganyan. So, paano ko na-survive yun? Every week naman meron kaming allowance na 500. Yun yung binabudget ko Monday to Friday. So, 9 months yun. Puro ganun yung ginagawa ko. Then, January siguro, tinapos ko lang yung December. Then, January hindi na ako pumasok. So, awol ako nun. Sa year 2018. Naging cashier ako sa isang sikat na kilalang grocery store. So, doon tumagal ako ng 10 months. Nagawa ko naman yung trabaho ko doon. Then, doon sana sa pagiging cashier ko na yun, mapopromote sana ako doon into team leader. So, siguro wala. Ligaw pa ako noon kasi hindi ko siya inaccept. Tinapos ko lang yung November 30, kinabukasan hindi na ako pumasok noon. 2018, November 30, kinabukasan. Bakit ako nag-awol na naman? Kasi nalaman ko na 2 months na pala akong buntis noon. 1 year ako nagpahinga, syempre. Then, mga 3 months siguro pagkapanganak ko. Kasi ko yung sa maternity benefit ko po sa SSS. Then, nakakuha ko doon ng 45,000. Yung 5,000 doon, ginawa ko po siyang pangpuhunan sa negosyo. Ang dami ko kung sinubukan noon. Nag-try ako mag-ukay. Nagbenta ako ng ice candy, ng mga ice crumble, mga divisoria items, mga beauty products, ganyan. Pero lahat po yun failed. Though, karoon ako noon ng feeling na parang kala ko ito na yung break ko, pero hindi pala. Kasi nung time na yon, lumalakas na yung Shopee noon kasi pandemic na yun mga 2019, 2020, ganyan. Nawalan ako ng mga buyers, pati mga resellers ko, isa-isa rin silang nawawala. So, nung 2021, doon ako nag-decide na gawin ko na yung passion ko sa paggawa ng mga crafts. So, dati pa to, yung idea na to, na gumawa ako ng mga crafts, tapos gawin kong business. Dati na itong pumapasok sa isip ko. Pero lagi ko siyang binabaliwala. Naisip ko parang imposible siya na yung creations mo, ibebenta mo. Ganun. Parang ano siya, ang baba niya tingnan sa akin. Parang imagine ko parang walang bibili, ganyan. Pero 2021, meron akong 500 pesos na lang natira nun sa akin Galing yun sa pag-online selling ko. 500, tapos pandemic pa nun, so kailangan ma-survive ko yung pag-business. Yung 500, dinati ko pa yun sa dalawa. So, 250, bumili na ako ng mga raw materials. Nag-start ako sa mga popsicle sticks. Gumawa ako doon ng mga desk organizers, ganyan. Pero, failed yun. 250 na lang natitira sa akin cash. So, kailangan ko ng pag-isipang mabuti. Ano ba yung produkto na kailangan kong, na dapat kong ibenta gamit yung skills ko sa paggawa ng mga crafts. So, yun, na-discover ko yung isang raw material na hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya. Before, iba-iba yung mga product na ginagawa ko. Mga customized items, mga wall decor, home decor, mga school projects, mga miniatures na gawa sa clay, sa mga resin, ganyan, sa mga popsicle sticks, ganun, iba-iba. 3 years yun, puro trial and error ako. Last year pala, month of October, doon ako nag-decide na mag-focus sa isang product, pero iba-iba yung design. So, kasi parang dati kasi 3 years ago, nung una nag-enjoy pa ako pero nakakapagod pala siya kasi since customized order siya, isang beses ko lang gagawin yung design. Tapos kapag may bagong order ulit, mag-iisip na naman ako ng bagong design. So nakakapagod siya. Tapos iba-iba pa yung raw materials na ginagamit ko. Mahirap mag-transition kapag gumagawa ka sa clay tapos biglang gagawa ka sa paper crafts ka. Mahirap yun. So yun, nag-decide ako last year lang. Isang raw material, isang product, pero iba-iba yung design na pwede kong ulit-ulitin ng benta. 5 months na po
tumatakbo yung Anvers Hair Accessories. Yun po yung business ko ngayon, mga hair accessories na focus lang sa floral. Puro floral lang po. Walang iba. Focus muna. Sa 5 months na yun, may nakikita na akong improvement sa business. Katulad dati, yung parang steady lang. Pero ngayon parang unti-unti nagle-level up siya.